So, okay, mas okay po ito? Mas okay to, guys? Ayan. So, tayo po ay magsimula na magdasal mga kapatid para maaga po tayong matapos. Okay? Para makapagpahinga na rin po kayo at ang mga kapatid po. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula ng magdasal sa ating Diyos, Ama na ating Panginoong, mapagpatawad at mapagmahal. Panginoong Hesukristo, aming dakilang Panginoon, dakilang Diyos na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Maraming salamat Panginoon sapagkat kami ay pinagbuklod-buklod niyo po ulit sa bawat araw. Pinalalakas ang aming mga espiritu sa inyong espiritu Panginoon at pinalalakas ang aming pananampalataya at aming mga katawan. Panginoon, binanggit niyo sa inyong salita na ang inyong pagbabalik ay parang isang katulad ng 10 virgin na tao. Ang 5 ay matalino at sila ay handa at ang 5 ay mangmang sapagkat sila ay nagpakain muli sa mundo. So dito Panginoon, kitang-kita po namin na ang mundo ay ganito ang proseso at nangyayari ngayon Panginoon. Patawarin mo sila Panginoon sapagkat talagang ang kanilang mga kalamanan, kagustuhan ng kanilang mga kasamaan ay talagang pinaiiral nila sa mundong ito. Kami ay nananabik Panginoon sa inyong muling pagbabalik. Sobrang tahimik ng paligid, sobrang tahimik at sobrang dilim ng gabi. Dito Panginoon, talagang ramdam na ramdam namin na may talagang kakaibang mangyayari sa isang gabi. Pero kayo ay maawiing Diyos, mahabaging Diyos. Kayo ay isang mapagmahal na Diyos, Panginoon, na nagtitiwala sa iyong mga elect, Panginoon, na gagampanan ang dapat naming gampanan sa bawat araw at sasabihin ang inyong pagmamahal sa mga tao. Ang pagmamahal ay hindi kagustuhan ng aming mga laman, Panginoon, kundi ang pagmamahal ay pagrespeto sa iyong salita. Panginoon, ang live na ito ay gabayan nyo at hipuin mo, Panginoon, ang mga puso. Kilala mo ang iyong tupa, Panginoon. Kilala mo ang iyong mga anak, aming dakilang Diyos. Itinataas namin palagi ang inyong pangalan, hindi para sa amin. Kami ay magmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Kami ay gagawin ang dapat namin gawin para sa inyo, Panginoon, sapagkat kami ay iyong anak na siyang tinubos sa makasalanang mundong to, kaya nararapat bilang isang anak na gampanan ang pagmamahal ninyo, Panginoon, para sa ibang tao. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po ay maayos ang live na ito. Protektahan nyo ang mga elite nyo, pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, at nawa ay sila ay maging matatag sa pananampalataya bago kayo bumalik, Panginoong Hesus. Ang lahat ng biyaya at pagpupuri at ang lahat ng pagmamahal ay sa inyo lamang. Itataas po namin ito sa inyong pangalan at bilang magkakapatid ay magmamahalan kami, Panginoon, dahil yun ang pinakamahalagang commandment na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Bilang mahalin kayo, hindi lang sa aming mga pananalita, Panginoon, kundi ito ay sa puso, sa katawan, sa espiritu at sa aming mga kaluluwa. Ganun na din ang pagmamahal namin sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Nawa ay maging masigasig, masigla ang live na ito at nawa ay makita ng mga tao kung gaano namin kayo pinupuri, totoong papuri, Panginoon, bago kayo bumalik sa kasamaan ng mundong ito. Maraming salamat po in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One living God. Amen. So mga kapatid, tayo po ay magsimula na sa ating topic ngayong gabi, okay? Ang topic po natin ay Romans chapter 5, verse 1 to 10. ERV version, tsaka po ASND version na Tagalog yung gagamitin ko. Okay? Ganito daw po tayo magiging right sa Panginoon, mga kapatid. Right with God. Okay? Pag sinabing right with God, ang iyong pag-iisip ay kailangang maitama. Okay? Ang iyong puso ay kailangang maitama. So, ibig kong sabihin, tayo ay hindi dati ganitong mag-isip. Dati tayo ay hindi ganitong mag-isip, mga kapatid. Yung pag-iisip natin ay nasa mundo. Ang pag-iisip natin ay nasa kagustuhan ng ating mga laman. Ganyan tayo dating mag-isip. Ang ating mga puso ay nasa kagustuhan ng ating mga kasamaan. So, ganito tayo magiging right sa paningin ng Panginoon. Amen. So, yes po, Ma'am Lea, kailangan po talagang ang ating buhay habang tayo ay nananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Kita niyo po yung mga propeta ng Diyos, no? Tsaka yung mga apostol at yung mga servant. Ang sinasabi ay hindi sila naging, alam mo yon,
madali ang pagsunod sa Panginoon. Sila ay hanggang kamatayan ay martir sa pagsunod ng kaloob ng Diyos. Pakinggan po natin. Romans chapter 1 verse 1 to 10. So dahil nga tayo ay nakilala natin ang kalooban ng Diyos, nalinis na ang ating mga konsensya, mga kapatid, right with God. Ganito tayo magiging right sa Panginoon ngayon. So dito ay sinasabi, brother and sisters, we have been made right with God because of our faith. So paano po nagka-faith muli ang tao? Pakikinig ng salita ng Diyos. So pamula nang nalinis ang iyong konsensya, nalinis ang iyong puso, nawala ang shape ng kagustuhan mo sa mundo, nagtiwala ka ngayon sa kaloob ng Diyos, pananampalataya yon. Okay? Hindi po ang pananampalataya ay kukuha ng isang verse, panghahawakan yon, gagawin mo ang gusto mo, pride yon. Okay? Wala pong pananampalataya doon. Kasi ang pananampalataya ay sa pakikinig ng salita, buong salita ng ating dakilang Diyos. Pakinggan po natin. So we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Ganun niya tayo kamahal. Malayo siya sa atin, nasa heaven siya, nasa lupa tayo, pero yung peace niya ay kaakibat, 'di ba? In the seventh day, God rests. So imagine ha, kung sa pang-pitong araw nagpahinga ang Panginoon, tayo ay binigyan din ng kapahingahan ng Diyos. Dati anong nilalaman ng ating isipan? Takot. Ano pa? Rush. Lagi tayong nagmamadali. Ganyan tayo mag-isip dati. 'Di ba? Laging ang daming pangamba ng ating puso, ng ating isipan. Walang kapahingahan ang ating mga isip. Amen? Kaya sinasabi dito, mahal mong Diyos, dapat maging totoo po kami mga kapatid. Sir John, ano po ba ang totoo sa inyo? Ito po ba ay mali ang sinasabi namin sa kalooban ng Diyos? Itong salita na sinasabi namin? Ano po ba ang totoo para sa inyo? Diba? Kapatid, kayo ay never namin ginambala. Okay? Never po kaming nanggambala at namilit ng taong susunod. Mga taong nakakapakinig lang po kasi kilala nga ng Panginoon ang puso ng kanyang mga pupa. Now, kung hindi namin kayo ginagambala, bakit ka gagambala ng kapatid mo? Diba? Magtrabaho kayo ng inyo. Yun ay sabi ng Panginoon sa kanyang salita. So kung talagang may Diyos, bakit ka gagambala ng iyong kapwa? Amen? So magpatuloy tayo. Sabi dito, verse 2, through our faith, dahil nalaman natin, di ba, ang kaloob ng Diyos, ngayon ang ating pananampalataya, Christ has brought us into that blessings of God grace that we enjoy now. Amen! Kita nyo ha, yung full grace to mga kapatid. When we say full grace, talaga pong ito ay biyaya ng Panginoon na siyang kadakilaan niya sa pagmamahal ng tao. Kita nyo mga kapatid ha, dahil tayo ay sobrang mahal ng Diyos, yung peace na ini-enjoy ng isa, ini-enjoy mo, isinasalin mo sa iyong kapwa. 'Di ba? Ngayon nagkakameron na yung ilaw at liwanag ang mundong kasamaan na ito because of grace. Hindi ito, wala po akong ambag dito. Itong tinatrabaho ko araw-araw ay basura lamang sa paningin ng ating Panginoon. Nararapat na pagsilbihan ko ang Diyos araw-araw, minuminuto sa buhay ko kasi ako'y binigyan niya ng awa. Pinagbinigyan niya ako ng kapahingahan na sa aking isipan, sa aking puso. Nakalaya ako sa kasamaan ng prisoner ng mundong ito. At ganun din kayo mga kapatid. Kaya ito ay full grace ng ating Panginoon na ini-enjoy natin sa bawat araw. Now, sinasabi po sa kasulatan, and we are very happy because of the hope we have of sharing God's glory. Amen! Praise the Lord! Tayo ay masaya. Sir John Ross, isang mapagpalang gabi po, tayo ay pinagpala. Ito yung ating kasiyahan na even in the great storm, 'di ba? Sa kabagyuhan ng ating problema, sa kabagyuhan ng unos, yung deep na happy sa yung puso ay ini-enjoy nating magkakapatid. Mahirap. Sinabi na ng Panginoon na ang pagsunod sa akin ay kamumuhian ka ng mundo. Hindi madaling sumunod sa aking kagustuhan, sa kagustuhan ng Ama, pero panghawakan mo ang puso mo.
napagtagumpayan ko. Pag sinabing puso mo, ito ay sa kaloob. Okay? Hindi puso mo sa kagustuhan mo. Ito po ay kaloob ng ating napakabuting Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po sinasabi dito, mga kapatid, magpatuloy tayo. At nagagalak din kayo kahit na dumaranas tayo ng paghihirap dahil natuto tayong magtiis. Amen? Guys, kita nyo ha, di ba? Mismong kinakausap tayo ng Diyos. Ang daming lately, di ba? Ang daming pakiramdam mo sa iyong loob para kang buntis na may something na nalulungkot ka, hindi mo naman alam kung bakit. Na parang may something na bakit ba laging ganito na lang? Di ba? Bakit ba laging ang hirap-hirap? Yung parang laging may kinakausap ka sa iyong isipan. Di ba? Lahat sa iyong pagsubok, nagagalak na tayong dumanas kasi simple na to eh. Diba? Itong pagsubok na to ay simple na sa atin. Napakadami na nating pagsubok na pagdaanan, kaya yung pagsubok na darating uli sa atin, parang wala na sa atin. Kasi sobra na yung pain na ibinigay ng mundong ito, pasakit sa ating mga puso. Gaya ng ginawa ng mundong ito nung bumaba ang Panginoong Hesus na binigyan nila ng pasakit ang puso rin ng ating Diyos. Verse 4, magpatuloy po tayo. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi sa kadakilaan ng Diyos. Amen! Ito na nga po yung sinasabi. Hindi ka magiging kaibigan ng Diyos kung hindi na siya shape ng Panginoon ang behavior at attitude mo. Okay? Hindi ka magiging kaibigan ng Diyos kung hindi na siya shape ng Panginoon ang bahagi ng pagkatao mo. Ma'am Nicolay, magandang gabi po. Kaya dito sinasabi sa atin, tayo ay, at kung mabuti na ang pagkatao natin, pamula nung tayo ay nanampalataya, hindi sa ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos, may pag-asa tayo ngayon sa Panginoon na makabahagi sa kadakilaan niya, maging banal na katulad niya. Diba? May pag-asa tayo sa Diyos na maging banal sa pamamaraan ng lagi ng kagustuhan at pamantayan ng ating Panginoong Hesus. Lagi mong ipipreach yung grace, but wala yung holiness. Diba, binanggit nga sa Romans 13 na ang taong magtuturo ay dapat hindi iisa lagi ang ituturo. Ang taong magtuturo ay dapat laging may iba't ibang lingwahe na lumalabas sa dila. Ito nga po yung ipipreach mo palagi ay love at hindi mo ipipreach yung holiness ng Panginoon. Kung paano ka mamuhay. Diba? So dito nagkakamero ng malalang deception. O, kita nyo? So ang deception ngayon ay pinabango. Okay, paano po yun? Ang deception, alam naman natin pag sinabing deceiver, pag sinabing hindi si Jesus ganito, alam natin na hindi talaga yan kay Jesus. Pero ang deception ngayon, sinasabing nasa Jesus is God, Jesus is love, but hindi ipipreach yung kabanalan para itama ang pamumuhay. So dyan, nagkakameron ngayon ng malalang deception ang mundo. Okay? Nagkakameron ngayon ng sugar coating and verses na pinapaboran. Kaya ang mga tao, kapag preach mo yung kalooban ng Diyos, kita mo ha, sinasabi mo na nung nakaraan yung kagustuhan ng Diyos, galit. As in ha, Biblia. Talagang salita na ng Diyos ang sinasabi mo na dapat ganito kayo mamuhay. Liwanag kasi walang tao ang napapabilang sa kaharian ng Diyos na namumuhay sa kadiliman. Mismong yun na. Hindi ko alam kung bakit hindi, bakit ba ganyan? Mali ka ng binabas. Grabe, sabi ko, Lord, ganito na ba talaga katigas ang puso ng mundo? Ng mga tao sa mundo? Light ang binabanggit mo pamumuhay ng naayon nung ang Panginoon ay namuhay sa mundo. Gigil. Pare-pareho tayo ng Biblia na binabasa. Bakit hindi mo mabasa yung pagmamahal ng Diyos? So mga kapatid, binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon sa kadakilaan niya. Verse 5. So dapat ganito tayo. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen. So ibig sabihin dito, nabanggit to sa Galatians chapter 6, di ba? Did you receive the Spirit from obeying? Or anong sabi doon sa Galatians 3? Kung di ako nagkakamali, correct me if I am wrong. Sabi doon, did you receive the Spirit by obeying the law or by hearing the word of Christ? Na-receive mo yung Spirit by hearing. Kasi ang nagsasalita sa taong yan ay sino? Spirit. Diba?
Ma'am Chachi, maraming salamat po. Spirit ang nagsasalita sa bibig o dila ng taong yan. So, pamula ka nung nagkameron ka ng spirit, doon magkakamero ng pamula nung narinig mo yung kalooban ng Diyos. Doon nagkameron ngayon ng spirit. Kaya sinabi ni Paul, foolish Galatian, did you receive the spirit by obeying the law o by hearing the word of God? Diba? So mga kapatid, by hearing, narinig, nagkameron ng spirito. Pero kapag ang hearing na yan ay laging pagmamahal lamang at hindi na ayon na angkop sa pagkaloob, pamumuhay, maayos sa pamumuhay, hindi ka pwedeng mamuhay sa mundo, mamuhay sa Diyos. Profanity, Bible. No. Pag lalabas sa dila mo ay salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng magsalita ng mga kabastusan, mga kadirian, mga kasamaan. Yan ay bilong sa mundo. Okay? So, Ma'am Tuldok, Ma'am Sir Tuldok, kung wala po kayong magandang sasabihin, kapatid, pwede po kayong lumabas, okay? Kung wala po kayong magandang sasabihin, kayo po ay pwedeng umalis ng live kasi marami po kayong nadidistract na ibang tao. So, magpatuloy po tayo. Verse 6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Amen. So dito ngayon, minsan, lalo na yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, dito sila nagkakameron ng question eh. Sinasabi nila na, ay bakit pa ako nabuhay sa mundong to para lang sumunod sa Diyos? Diba? Ganun yung sasabihin nila, kapatid, may free will po. Ngayon sasabihin nila, pag hindi nga ako sumunod, mapaparusahan ako. That is the consequence ng tao na ayaw sumunod sa Kanya. Ibibigay ng Panginoon yung kagustuhan mo, yes. Kaya ganun nga siya mapagmahal eh. Kasi kung robot ka, hindi ka makokontrol ka. 'Di ba? Kung robot ka, wala kang emosyon, wala kang feelings. 'Di ba? Gawayan ang mundo. So, ganun nga tayo kamahal ng Panginoon eh. Binigyan tayo ng awa, pinaparinig sa atin yung pagbabago. So ngayon, puso mo yung magdedesisyon kung tatanggapin ng puso mo yung kaloob o pagmamahal ng ginawa ng Diyos. Dito nagkakameron ng question yung ibang mga taong hindi naniniwala sa Panginoon na, ginusto ko bang mabuhay dito? 'Di ba? So dito, tatanungin mo yung magulang mo kasi yung magulang mo, yung descendant mo, yung nagmahalan para mabuo ka. So, 'di ba? Ito ay laging kaloob ng Panginoon. Sino tayo, sino ako para kumestyon sa Kanya? 'Di ba? Romans chapter 9. Sinabi doon na I am just a clay jar. 'Di ba? Isa akong putik na ginawa ng isang manggagawa ng Creator. So, sinabi doon na, my friend, you are not allowed to talk like that. You are just a creation. Amen? So, dito nga kung bakit ang mundo ay nagkamero ng talagang talagang pag sinabing mataas na pride, talagang ayaw mo nga sumunod eh, kaya may pride. 'Di ba? Ayaw mong sumunod dahil gusto mong easy to get eh. Gusto mong easy yung daan. Gusto mong gumawa ng kasalanan mo, gumawa ng mga kagustuhan mo sa mundo, tapos gusto mo mapunta agad sa heaven. Pero pag sinabing mamamatay na, ayaw mo. 'Di ba? Ganito yung tao eh. So, alam mo yon, pag nasa kaloob ka ng Diyos, ang gusto kasi ng Panginoon, makasama niya na tayo. Sa totoo lang po, ang Panginoon ay excited ng makasama ang kanyang mga anak. Mga tao lang yung may ayaw na bumalik ang Diyos. Ngayon, napipreach ang Kingdom Gospel, ang kukuhanin lang po ng Panginoon ay mga taong nakahanda sa Kanya. 'Di ba? Hebrews chapter 9, binanggit po dyan, people live once and die and will be judged. 'Di ba? At bumalik ang Panginoon hindi para tubusin ang tao sa kasalanan, kundi kuhanin ang mga taong naghihintay sa Kanya. So dapat ang iyong isip, ang iyong puso ay nasa pagbabalik na ng ating Panginoon. Kaya nga dito nagkakameron, 'di ba, sa sobrang hirap, nagkakameron ng shake, yes, nagkakameron ng manlalamig ng pananampalataya kasi minsan iniisip ng tao, magtatagal pa ba to ng 1 taon? Magtatagal pa ba to ng 2 taon? Kapatid, laganap na ang salita ng Diyos. Kita natin ang rebellion ng tao, nakafocus sila sa mundo. Mas pinili nila ang mundo kaysa sa awa ng ating Panginoon. So ito na yon, pag sinabi yung pabalik na siya, 1 Thessalonians chapter 5, binanggit po dyan na sa isang gabi, 'di ba? Sasabihin ng mga tao na meron silang peace at safe sila.
but the destruction will come. So dito, sinasabihan tayo na lantad na ang salita ng Diyos. Kailangan na lang maging patience ng bawat isa. Huwag ka nang tumalikod. Ito na yun, malapit na. Talagang usbong na, pabalik na ang Panginoon, okay? Kitang-kita nyo, napipreach na ang buong kalooban at pagmamahal niya. So, sinasabihan na lang tayo ng Diyos na be patient kaysa mapahama ka pang habang buhay. Na i-enjoy mo pa yung kasamaan ng mundong yan. Be patient with me, my dear, my son, my daughter, be patient. I am coming. I will change your dirty body into the holiness. Diba? Diba? Ang sarap pakinggan, diba? Papaltan ng Panginoon ng kabanalan ang ating katawan, gaya ng kanyang kabanalan. I will change that dirty body. Yang namamatay na katawang yan, papaltan ko yan. Diba? Ako gusto ko yun. Ayoko na dito. Gusto ko yun. Amen? Diba? Ang magtitiis ang siyang maliligtas sa hanggang amen. Diba? Ito na yun eh, kung sino ang magtitiis ng pagdurusa. Diba sinabi na nga dito, ang siyang nagtitiis ay ang mga taong talagang wala ng pagnanasa o wala ng kagustuhan sa mundo. Diba? Ang siyang nagtitiis, ang siyang nagsasabi na talagang ayaw na sa kasamaan ng mundo. Amen? So verse 6 po, magpatuloy tayo. Christ died for us when we were unable to help ourselves. We were living against God, but at just the right time, Christ died for us. Mga kapatid, nung tayo ay makamundong tao, hindi natin na ang proseso, alam nating proseso ng buhay, parang ganyan, mag-aaral, magtatrabaho, laging ganyan. No? So, dyan ako nagkameron ng question. Bakit yung mundo parang ganito? Nagkameron talaga ako dyan ng question bago ko makilala yung Panginoon. Kaya pala, yung time na yon, spirit na pala nag-uudyok sa akin, hanapin ko ang Diyos. Kasi ang proseso ng tao ay iisa. Ang lahat ng lakad ay iisa. Tuwing linggo, sisimba. After ng simba, walang pagbabago. Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo, ganyan. Lunes hanggang Sabado, trabaho, pasok, kung ano-ano. Sabado, pagdating ng Sabado, party, kung ano mang gagawin. Birthday yan, binyagang kasalan. Yan ang proseso ng mundo. Walang pagbabago. In the times of Noah, also the time of this generation, the Son of Man. Diba? So, kitang-kita natin na walang pagbabago. So, dyan ako nagkamera ng parang, Lord, wait lang, bakit ganito yung proseso? Yun na, yung cycle. Diyan na ako parang, ang spirit na nag-i-insist sa akin na binigyan ng problema ng Diyos. Diyan na po yan. Na parang, bakit ganito? Ang dami kong sunod-sunod na unos. As in, stress na stress ako, mga kapatid. Wala talagang peace. Talagang ang laging lumalagay sa aking kaisipan ay puro kasamaan. Sabi ko, bakit ganito, Panginoon? Kita nyo ha, when we were unable to help ourselves, God, diba? Give His life to us, the Lord Jesus Christ. He died for us. Verse 7, very few people will die to save the life of someone else. Totoo po ito. Kakaunti ang tao na handang mamatay sa kanyang kapwa-tao. Diba? Ganito yung sasabihin ng iba para sila ay dakilaing bayani. Ililigtas mo yung tao na mahal mo, no? Para masabi mong, para kilalanin ka ng mundo as anong tawag doon? As a savior, as a hero. Pero pakinggan nyo. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong pamamaraan, anong sabi dito? Sa ganitong paraan, kahit nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So imagine ha, ang tao ay handang mamatay sa taong kanyang mahal. Okay? Sa kanyang taong close. Sa kanyang taong nasa kanya. Pero ang Panginoon, kita nyo, anong sabi dito? Ang Panginoon ay namatay sa kasalanan ng tao. Even you are a murderer, even you are a fornicator, even na anong ginawa mo sa buong buhay na pinakamadumi mong nagawa sa iyong buhay. Ha? Namatay siya para sa lahat. Pero ang tao, handa lang silang mamatay sa kapwa nila tao kapag mabuti yung taong yun. Sino nga naman magliligtas kung ang taong yan ay mamamatay tao? Ganto tayo mag-isip noon. Sino nga namang tao ang handang mamatay kung yan ay salbahe? Ganyan tayo noon. 'Di ba? Ganyan tayo mag-isip noon. Kaya dapat ang pag-iisip nyo ay katulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Hesus. Philippians chapter 2, 5-7.
Okay? So sinasabi sa kasulatan verse 9, at ngayon itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil sa Panginoong Heso Kristo. Dahil kay Kristo. Ngayon, alam natin na ang Diyos ay tapat. Kailangan mong maging tapat. Pag sinabing tapat, guys, iniligtas ka na ng Panginoon hanggang dulo. Diba? Ang salvation ay good for all the time. One time for all the time. Diba? Pamula nung tinanggap mo yan, napakaganda na yan. Kaya nga tatanungin nila, nawawala po ba ang kaligtasan o salvation ng Panginoon? Ang tanong, andun ka ba sa kaligtasan ng pamumuhay na gusto ng Diyos? Ang tanong, lumalayo ka ba sa pagmamahal ng kaligtasan ng Panginoon? Iyan yung tanong eh. Hindi mo questionin ang Bible. Hindi mo questionin ang salita kasi perfect yan. Banal yan. Pag sinabing perfect yan, talagang finish yan. Questionin mo kung paano ka ngayon mamuhay. Amen? Sa pagtanggap. Amen. So ngayon mga kapatid, huwag mong questionin kung nawawala ang kaligtasan kasi hindi yan mawawala. Ang tanong, nasa pamamaraan ka po ba ng pamumuhay na gusto ng Diyos sa kaligtasan mo? Iyan yung tanong eh. 'Di ba? Kaya tayo sinasabihan, tayo ay maliligtas na tiyak manatili kang tapat. Ang taong nagtitiis ng paghihirap sa mundong to para sa kaloob ng Diyos ay patunay na umalis na sa kasamaan ng pagnanasa ng kanyang buhay. Kaya tayo sinasabihan mga kapatid, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon, tiyak na ililigtas tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Amen. Dati, we are alienated in God. Pamula po nung ang tao, Adam and Eve and the rest of the mankind in Old Testament hanggang ngayon, ay nagkameron ng pagkakasala sa Diyos, nagkameron ng kasalanan, di ba? Ang tao ay, ano ba yun? Ang Panginoon ay lumayo sa tao. Lumayo talaga. Kaya pag siya ay nagpapadala ng tao, laging propeta. Pag siya ay nagpapahiwatig ng babala, laging propeta. Kasi bakit? Kaya niyang, alam mo yun, utusan yung propeta na gamitin, di ba? Ngayon, kitang-kita natin sa henerasyon natin na bumaba yung Panginoon. Siya yung lumapit sa atin. Di ba? Ang Panginoon ay yung mismong, alam mo yun, nagmahal. Full grace to, mga kapatid. Ang kailangan na lang ng tao ay magtiis. Tanggapin ang kalooban at sumunod sa kalooban, kaya nga pananampalataya, di ba? Kaya nga pagmamahal, pakikinig ng pakikinig sa kanyang salita, mananatili kang tapat. So magtitiis ka. Who shall endure? Di ba? So dahil napipreach ang kingdom gospel, nalalaman yung kalooban, tatanggi ka ngayon Ngayon si Satan is furious. Galit po talaga si Satan, maniwala kayo, Revelation 12. Kaya kita niyo ang paghihimagsik ng tao. Pag nagsasabi ka ng kaloob sa Panginoon, galit na galit. Kasi furious siya. Kasi sinabi doon, and the devil, Satan, di ba, is very furious. Because he know that his time, Revelation 12, is very short. Mabilis na lang to. Maniwala po kayo, hindi na tayo tatanda dito. Hindi na tayo tatanda sa masamang mundong to. Wala. Kita nyo ba, sa bawat araw, pasama ng pasama, padami ng padami ang problema, hindi po ito magiging maayos, maniwala kayo. Ang mundo ay hindi magiging maayos. Ang nangyayari sa buhay, bawat pighati ng tao, ay isang salot na ibinibigay ng Panginoon kasi yung salot na yan ay ginagamit ng Diyos para hanapin mo siya. Kasi biyaya to, huwag kang mag-focus sa mundo. Kasi ang mundo ay ang bibigay sa'yo lagi ay pighati, broken, sakit, galit, unforgiveness. Yan ang ibibigay ng mundo. Sinabi ng Panginoon, take my yoke, for my yoke is easy. And ano? For my yoke is easy and, ano sabi doon? For my yoke is easy and light. Diba? Ganito ang Panginoon.
Sir RG, bakit kayo maghahamon? Yes. Diba? Ang mundo ang binibigay sa iyo, Ma'am Aya, isang mapagpalang gabi. Ang mundo ang ibibigay sa iyo ay pasakit. Pero kung ikaw ay merong burden sa puso dahil sa pagsunod sa Panginoon, sa kanyang pagmamahal, godly sorrow yan. Okay? Wag po kayo mag-akusa, Sir RG, ng, alam mo yon, nakakatakot po yan. Kapatid, kung gusto mong mag-share ng salita ng Diyos, papayagan ka namin, basta babasahin mo sa amin. Huwag ka lang mag-aakusa ng tao. Okay? Kasi yan ay, alam mo, sa Bible, aban ko kung alam mo, kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, in Bible, Satan is the accuser of brethren. Okay? So, ang taong nag-aakusa sa taong kapatid niya na nagsasabi sa kalooban ng Diyos, sinasabi na to, ha? In Bible, Satan is the accuser. Ayan na. Sinasabi sa inyo, hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Masusunog talaga kayo, maniwala kayo. Okay? So dito, sinasabihan tayo na sa mundong to, puro pasakit. Tingnan niyo ang mundo. Pighati. Why? Nawala ng anak. Nawala ng asawa, nawala ng nanay, nawala ng kapatid, nawala ng baby. Yan ang ibibigay ng mundo kung dyan ka nakafocus. Pero kung ikaw ay may asawa at ang sentro nyo ay ang Diyos, namatay ang asawa mo, namatay ang anak mo, pasasalamatan mo pa ang Panginoon. Because thanks comes from death and life. Why? Lord, my faith is in yours. This life is nothing without you. My son is, alam mo yon, binigay mo sa akin, Lord. But my son, my daughter is not mine. It is yours. So kung kuhanin mo siya sa akin, Panginoon, hindi magmamatter yon. Mahal kita, Panginoong Diyos. Mahal ko ang aking anak, pero ito ay ibinigay mo lamang sa akin para itama ko ang buhay niya. Ngayon, kung kinukuha mo siya, Panginoon, ako ay buong nananampalataya sa iyo. Masakit sa akin, pero masaya para sa iyo, Panginoon. Gawin mo kasi ang buhay, lahat ng buhay ay galing sa iyo. Pananampalataya. Ganyan ang pananampalataya. Hindi pag nawalan ka ng anak, naghihinagpis ka. Why? Walang pananampalataya ang tao. Tingnan nyo. Pinupush pa ng masasamang taong to na magkamero ng unforgiveness ang ibang mga ganitong tao. Kaya naghihinagpis ang Panginoon sapagkat ibinigay niya ang awa, ibinigay niya ang pagmamahal niya sa lahat ng tao. Kayang-kaya mong magsalita nang hindi mo kayang magpatawad. Ganyan kasama ang tao. Nakakaya mong magsalita na hindi mo kayang magpatawad na ang iyong Diyos Ama na siyang nagpatawad sa kasalanan mo. Sinabihan tayo na ang dila ng tao ay may kakayahan sa kamatayan at sa buhay. At sinabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng lumabas sa dila ng tao, maganda man o mabuti, ay accountable sa lahat. Diba? Ngayon, binibigyan ng Panginoon ang awa ang tao, pero matigas. Matigas ang tao. Ayaw nila ng tamang pagmamahal. Ayaw nila ng tamang proseso. Ayaw nila ng salita ng Panginoon. Mercy. Sa totoo lang po ha, tayo kapag tayo ay nasa labas, init na init tayo, no? Sa sobrang init, hindi natin makayanan yung init. Pinagpapawisan, uhaw na uhaw tayo. Kapatid, kahit legion nga di ba? Nagmakaawa sa Panginoon na wag akong dadalhin, di ba? Sa hell. Sa Sheol. Imagine ha, legion, anghel. Mismong nagmakaawa sa Panginoong Hesus. Son of God. Jesus. Ay, ano sabi doon? Son of God, I know that you are the Son of God. Please, do not throw us in Sheol. Ano ang di ba nagmamakaawa sila? Kasi nga, sa sobrang init, sa sobrang tormented, tao pa kaya ang makatiis doon? Ngayon yung mga taong nag-testify, nagmamakaawa, di ba? Sinasabihang mga baliw ng mga
taong to. Diba? Taong to, sinasabihin na, Bais Leo. Yung mga ganun. Diba? Hindi ba kayo natatakot sa mga sinasabi nyo? Na kung yung legion nga, ang mga legion ng yan, for we are many, diba? Sabi doon, ay nagmakaawa na wag itapon. Ano pa ang tao? Ngayon, di ba may mga nag-testify na, please, nagsasabi yung mga tao doon, I am begging you, please, don't die. Huwag niyong tanggihan ang mga sinasabi ng mga taong nagsasabi sa kaloob ng Diyos. Let's change your lives. Jesus is the only way for many people is crying there. Ang amoy ng kanilang mga flesh sa kanilang mga kasalanang ginawa, amoy na sobrang baho, hindi mo maintindihan. Diba, nagmamakaawa yung mga tao, please don't die. Your feet like parang, sinabi doon, you're garnishing your teeth, talagang maggangalit ka, talagang mapuputol ang ngipin mo sa pagngangalit. Imagine ang pagmamahal na ang binibigay ng Diyos. Hindi ka parurusahan sa pagtanggap sa Kanya. Kung nadapa ka sa kasalanan, na ikaw ay nasa Panginoon, mag-repent. Then, balik, patuloy sa Panginoon, huwag kang lilingon sa mundo. Patuloy sa Panginoon. Mahirap. Nadapa o repent uli, Panginoon, please bumalik na kayo, ayoko na dito, nadadapa ako sa kasalanan. Laban uli. Hindi yung lalaruin mo yung Panginoon, maglalaro ka ng kasalanan, mamaya nasa Diyos ka, umiiyak ka, tapos pag pina-okay, binigyan ka ng peace ng Panginoon, babalik ka na uli sa kasalanan. Ito lang po ang masasabi ko sa mga tao, lalo na sa mga taong makamundo, sa mga religious na tao. I will lose to suffer my soul. Maniwala kayo. Tatanggapin ko ang parusa ng kamatayan kung ako ay dalhin ng Panginoon sa kamatayan. But I will never offend the Lord anymore. God is not mocked. Tatanggapin ko ang pag-suffer sa kabilang buhay. But I will never offend the Lord. I will never offend Him. Dahil sa mga pagnanasa na mamaya sa Panginoon, mamaya sa tao, sa mundo, mamaya nasa mundo, mamaya nasa Panginoon. Don't offend the Lord. Because sobra-sobra na siyang pinagtatawanan ng mga demonyo. Grabe siyang manipulahin, pagsalitaan ng mga demonyo. Dahil sa ginagawa ng tao. Dahil sa ginagawa ng tao. Nagsasuffer ako. Every day. Sa pagtanggi ng pagnanasa ng aking laman, nagsasuffer ang mga kapatid. Every day. Sa pagtanggi nila sa masamang mundong to, pinangako ng Panginoon, babalik ako anak ko. Magtiwala ka sa akin. Kumapit ka lang, maging patience ka lang. Sa akin, babalik ako, kukuhanin ko kayo dyan. Huwag mo lang akong saktan. Offended na ako. God is not mocked. Grabe ang ginagawang offended ng mga demonyo. Dahil sa pagnanasa ng tao sa kanilang laman. I will risk. Itapon, di ba? Kung ang ano ng Panginoon sa akin ay itapon ako dyan, hindi na magmamatter na mag-suffer ako sa hell. But I will never offend the Lord. I will never offend Him. Dahil sa maling mga ginagawa ng pamumuhay ko. Ang lungkot. Nakikita mo ang tao nagsasaya. Ang lungkot. Kasi hindi ka paniwalaan. Pero masaya ito sa Panginoon. Kasi nakikita niya na minamahal ko siya. Malungkot. Kasi hindi ko magawa yung mga pagnanasa ko. Malungkot. Kasi hindi naman ganito ako dati. But as long that my God will happy sa kung paano ka mamuhay, that will never be matter. Hindi magmamatter dito kung malungkot ako. Hindi magmamatter dito kung mahirap. Ang magmamatter dito, pagmamahal niya. Masaya siya. Na meron siyang anak na napapasunod sa kaloob niya. Amen. This is the blood. Walang kayang gumawa ng katumbas ng ginawa niya. This is perfect. Ang hinihiling na lang ng Diyos, patience. Huwag kang tumalikod, patience. Akala lang yung iba na ang laka. Yes, I am very, very weak. I am very weak in my own. And this is the weakness. That's the Lord want us, for all of us. Yung weakness mo,
Ang gustong-gusto ng Panginoon. Dahil into your weakness, the power of God is sufficient. Napakalakas. Why? Wala kang temptasyon. Wala kang pakialam sa cravings ng laman mo. Ang bata mong nawalan sa cravings ng pagnanasa sa mundo. At yan ang gusto ng Panginoon. So, hindi magmamatter dito kung malungkot pa ka, malungkot tayo. Ang magmamatter dito, masaya ang ating Diyos. Masaya siya. Nakikita niya na may anak ako na matutubos. May mga anak ako na naghihintay sa akin. May mga anak ako na talagang mahal ako from the beginning. May mga anak ako na siyang tapat sa akin. Yun yung magmamatay sa akin. Sa atin. Hindi yung sasabihin ng validation ng mundo. Amen? Amen po. So magpatuloy tayo mga kapatid. Verse 6 na, anong verse na tayo guys? Verse 7, verse 8. Verse 8, verse 9. Sorry po, nawala tayo. Verse 11. Okay. So verse 11 po tayo. Okay, so verse 11 na po. And not only we will be saved, but we also rejoice right now in what God has done for us through our Lord Jesus Christ. It is because Jesus that we are now are God's friends. Kita nyo ha, na minsan may araw na ang lungkot, diba? Pansin natin to sa bawat araw mga kapatid na pag sumusunod ka sa Panginoon, ang lala ng peace mo, di ba? Parang nagugulat ka sa peace na meron ka, pero makakaramdam ka isang araw na parang nalulungkot ka. Ayos lang yan. Kasi hindi lang ikaw kapatid ang nakakaramdam yan. Bawat tao, kasi isang katawan tayo sa Panginoon, nakakaramdam ng lungkot. Bakit? Kasi ito ay pagmamahal na gusto ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, na ang mayaman ay hindi makakapasok sa kingdom of God. Kasi ang kingdom of God ay ano? Puso yun ng tao. Why? Kasi kapag ang tao ay masaya at hindi malungkot sa pamamaraan ng Diyos, hindi ka makakapasok doon. So dito pa lang kailangang malinis tayo. Dito pa lang kailangang ihanda tayo. Kita niyo ang pagmamahal ng Panginoon. 'Di ba? Mapapasabi ka na lang talaga ng ganun kabuti yung Panginoon. Kasi ganoon naman talaga kabuti yung Diyos. Amen? So dito mga kapatid tayo ay sinasabihan po ng ating Panginoon, verse 12, si Adan at si Kristo. Verse 12 po, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglaban ni Adan sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kita nyo? Kinain ng babae ang for knowledge of fruit, 'di ba? At ipinataw kay Adan o kay Adam ang kasalanan. Bakit? Because Adam is firstborn. So siya dapat yung mag-aalaga, 'di ba? Kaya nga pagdating sa pag-aasawa, ang laging nakasentro o laging ang pundasyon ay lalaki. Kasi ikaw ang mag-aalaga sa iyong pamilya. Hindi yung ikaw ang mananakit, maninipula at sisiraan ng asawa mo sa iyong pamilya, sa ibang tao at sa pamilya niya. 'Di ba? Ganito kasi yung nangyayari sa mundo eh. Imbes na alagaan mo ang asawa mo, ang pamilya mo, ikaw pa yung magmaninipula sa ibang tao. Gaano kasakit yun sa Panginoon? 'Di ba? Gaano kasakit yun sa Diyos? Ipinataw ng Panginoon kay Adam ang kasalanan, even yung babae, yung unang nakagawa ng kasalanan. Kasi nga si Adam ay lalaki na siyang unang dapat magbantay at mag-alaga sa kanyang pamilya. Ngayon, ito yung nangyayari sa mga taong kasal. Imbis na alagaan mo yung pamilya mo, imbis na alagaan mo, 'di ba? May konti lang problema. Ito na nga po 'yun kung bakit hindi tama ang tawag doon? Kung bakit hindi tama ang proseso ng taong basta nagpapamilya. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay walang Panginoon talaga, madali yang masishake, walang pundasyon. 'Di ba? Ang laging pinag-aawayan ay pera. Minsan nagiging dahilan pa ng pagkakahiwalay ay mga magulang ng babae, magulang ng lalaki. Nanghihimasok na. So ginagamit ni Satan, bakit number 1 na dinidestroy ni Satan ay family? Because God hates family. Okay? Tandaan niyo po 'yan. Kasi nung inalay ni Abel ang lamb sa Panginoon, dito
nagkamera ng Panginoon ng way para, alam mo yun, patawarin ang nagawang kasalanan ni na Adam. Dito nagkameron ng kasiyahan sa puso ang Panginoon nung na-please ang paghahandog. 'Di ba? Nung na-please ni Abel ang Panginoon sa paghahandog niya ng lamb. Pamilya yon. So kita natin yung pamilya ng Panginoon, 'di ba? Ngayon, pinatay ni Cain. But Satan is the murderer of that case. Pansin natin sa proseso ng mundo, laging pamilya ang unang nag-shake. Because Satan hates family. Kaya kapag ikaw ay sentro mo ang Diyos, ang pamilya mo ay sentro ng Diyos, anumang kasalanan na gawa ng iyong asawa, patatawadin mo. Nagkameron niya ng babae, patawarin mo. Laging manunulsol dyan ang mga kaibigan mo, kuno, pero yan ay ginagamit si Satanas. Ang pamilya, hindi, di ba? Sinabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang asawa at sila ay magsasama. Hindi po sinabi, iwan ng lalaki ang kanyang asawa at magsasama-sama. Hindi po sinabi na magsasama-sama silang mag-aasawa, mag-aanak, magkakaibigan sa iisang bubong. Hindi po ganon. Kaya nga ang bunganga ni Satan ay labas na labas sa bibig ng mga taong yan. Mark chapter 8 verse 33. Ang pag-iisip ng tao na wala sa kalooban ng Diyos, ang lumalabas ay si Satanas. Okay? So andyan ang sulsul. Iiyak ka. Meron ng gabi ng asawa ko. Andyan ang sulsul. Hiwalayan mo yan. Hiwalayan mo yan. Hindi kung mahal ka niyan, hindi ka niyan sasaktan. Ay sinabi ng Panginoon sa mundong to, walang mabuti. Okay? Walang mabuti. Kaya sabi lagi ng Panginoon, lagi kayong magpapatawad, mag-asawa kayo eh. 'Di ba? Magpapatawaran kayo. Ikaw lalaki, ikaw ang laging gagawa ng pamamaraan na protektahan ang pamilya mo. Kasi in all an aspect of in a spiritual realm, ikaw ang handa na laging sinasabihan ng Panginoon na laging tagapagbantay sa iyong pamilya. Ano man ang mangyari, lagi mong iriribok, no Satan, not my family. You cannot fake my family with me. Ang iyong asawang babae ay nagkameron ng kabit o nakakita ka ng kung anumang kalaswaan na ginawa, hihingi kayo ng patawad sa Diyos. Kasi si Satan ang way, yan na yun, freedom of your flesh. Divorce, i-force mong divorce. Diba? Huwag kang magpakamartir dyan, marami pang lalaki. Sinabi sa kasulatan ng Panginoon, ito pa ha, ibinigay ng Diyos ang papel sa divorce para sa mga taong hindi magkasundong mag-asawa. Pero ang sino mang nakipaghiwalay sa kanyang asawa dahil sa kanilang mga laman sa sexual immorality na pangangalon nga niya, ay pasok sa batas na adultery. You are guilty of that sin. Ngayon, pinayagan lamang po ang divorce ng Panginoon para sa mga taong kasal na hindi na mag-aasawa. Pero kaya kayo nag-divorce at naghiwalay dahil gusto nyo parehong magkamero ng asawa, B, pasok kayo sa batas na adultery ng ating Panginoon, and God say to all of you who commit on that and never change, you will burn your flesh in hell and also the lake of fire, eternity. Awa ang ibinibigay ng Diyos. Huwag kang makikinig sa sulsul ni Satanas sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sinabi na ng Panginoon, kaya nga niya sinabi kay Peter, 'di ba, kay Pedro, nung lumapit si Pedro, Lord, hindi ka dapat mapako. Hindi ka dapat mapako, Panginoon. Lumayas ka sa akin ng Satanas. Bakit sinabi yon? Sapagkat ang iyong pag-iisip, Mark chapter 8 verse 33, ang iyong pag-iisip ay nakatungo sa mundo at wala sa kaloob ng salita ng Diyos. So ang lahat po ng tao na ang lumalabas sa dila na wala sa kalooban ng Diyos, matik, Satanas. Kaya huwag kang makikinig sa sulsul ng mundo. Kung mag-asawa kayo at meron kayong hindi pagkakaunawaan, magpatawaran. At saka kayo magdasal, mag-usap ng maayos sa mga bagay na hindi na namaling nagawa.
Kasi ang unang pinatutumba palagi ni Satan ay ano? Family. Kasi akala ni Satan, wala nang way ang Panginoon nung ibinigay ni ng Panginoon kay Moises ang marriage. Kasi galit ang Panginoon sa fornicator sa sexual immorality. Kasi diyan pinatutumba pag nanasa ang tao. Diba? So dahil sa galit ng Panginoon, akala ni Satan, lahat ng soul ng tao that time mapupunta sa kanya. Ngayon, tinawag niya si Moises. Binigyan niya ng pag-asa ang tao. Pero dahil ito sa pagmamahal, hindi para sa iyong kalaswaan. Ang kasal ay ibinigay para saan? Pagmamahal ng Diyos sa tao. Para maging kabati. Para maging mapa sa Panginoon uli. Kaso ang ginagawa na nga ng mga tao, bago kayo magpakasal, pinagnanasahan niyo pa muna ang mga sarili nyo bago kayo magpakasal. Diba? Nauna pa yan. Nauna pang magbuntis kesa sa magpakasal. Diba? Ganyan po tayo kadisib. At ganyan tayo dati lumakad noon. Pero dahil sa awa ng Diyos, mga kapatid, pakinggan nyo. Verse 13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. So bago dumating ang utos kay Moises, andito na ang kasalanan. Okay? So nauna ang kasalanan bago ang utos. Pakinggan nyo. Sin was in the world before the law of Moses. But God does not consider people guilty of sin if there is no law. Kaya dito papasok ang faith ni Abraham. Kasi sa panahon ni Abraham, walang batas. Pananampalataya. Faith ngayon, walang batas. Guys, wala talagang batas ngayon. Maniwala kayo kahit anong dumi mo. Kunwari ikaw, nasa Panginoon, nadapa ka sa isang gabi, di ba? Ba't nasik mo yung kingdom niya? There is no greater sin in the blood of Christ. Maniwala po kayo. Kung nasik mo totally ang kingdom ng Panginoon, na bago mo yun, dyan ka na, stay. Kasi kung ano mong nagawa mong kasalanan, nalilinis yan ng Diyos. Ngayon, hindi tayo pasok sa batas, pagmamahal to. Pero ipinauunawa sa atin palagi ng Panginoon at inihahalin tulad niyan ang kanyang batas na pagmamahal ay katulad ng batas, kasakop ng buong batas na yan. Diba? Sa panahon nun, pakinggan nyo ha, God does not consider people guilty of sin if there is no law. Verse 14, from the time of Adam to the time of Moses, everyone had to die. From the time of Adam, the time of Moses. Ilang generation yun? Die. Adam died because he sinned by not obeying God's command. But even those who did not sin, that the same way had to die. Imagine, even ang mga tao pong hindi nagkasala sa panahon na yon, Adam to Moises died. Imagine? Pero may pananampalataya. May isang makakapag-please sa Panginoon. Faith. At dito niya na-please kasi sa panahon ni Abraham, walang batas. Sa panahon ni Abraham, pananampalataya ang nakakapag-please sa Panginoon. Sa panahon ng henerasyong to, walang batas. Pagmamahal. Faith. Paano mo sasabihin may mahal mo ang Diyos kung hindi mo nabasa dito na ang kinamumuhian ang kanyang kapatid ay murderer? Paano mo sasabihin may faith ka? Andito ang pananampalataya. Ganyan po kadisib ang mundo. Pagmamahal to. Ano mang kasalanan ang nagawa mo, kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, linis ka. Pero kung namumuhay ka sa kasamaan ng mundong yan, hindi. Sir Miguel, guys, wag niyong i-mute. Wag niyong i-mute ha. Wag niyong i-mute. Wait lang. Wag niyong i-mute si Miguel. Sir Miguel, isang mapagpalang gabi po. Kaya niyo po bang i-explain sa amin ang salitang to? Okay? Sir Miguel, bilang isang iyong kapatid sa Panginoon at sinasabi ang kaloob ng Diyos, kayo po ba ay kaya niyong ituro sa amin ito? Kasi kung kayo po ay naguguluhan, makikinig po kami. Baka kaya niyong magturo. Baka kaya niyong magturo, Sir Miguel. Kami po ang makikinig, kayo po ang magturo. Amen.
Kung wala pong magandang sasabihin, wag na lang mag-comment, labas agad. Kung ayaw makakinig ng salita ng Diyos, labas po agad kapatid. Kasi kami ay nagsishare ng pagmamahal ng Diyos. Okay? Nagsishare po kami ng pagmamahal ng Panginoon. Okay? Kapatid, grabe, patigas ng patigas. Can you explain the salvation? Kahit pa, ganito yan guys kahit pa anong sabihin ko about salvation, kung hindi mo hinahanap ang Panginoon, ang kanyang kingdom, ang lahat, seek ye the kingdom of God first, ang lahat ng lalabas sa dila ko ay hindi mo mauunawaan. Maniwala ka. Kahit pa po anong i-explain ko about salvation, okay? Hindi mo mauunawa. Sir Miguel, kayo po ay binibigyan namin ng pagkakataon. Kayo po ang magbasa sa amin, makikinig kami. Kasi sinasabi niyo na magulo. 'Di ba? Sinasabi niyo na magulo. Ngayon, kung naguguluhan kayo, handa po kaming makinig. Baka kaya niyong i-explain sa amin ng buo, pabasahin sa amin ng buo, kami po ang makikinig. Kapatid, pagmamahal po itong ibinibigay ng Panginoon. At ang pananampalataya po ay manggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba po ba? Ito po yun. Pakikinig ng pakikinig. So, paano ka magkakamero ng faith kung hindi ka laging narinig ng salita ng Diyos? Amen. Mga kapatid, okay lang yan. Hayaan na lang natin si Sir Miguel. Okay, pero Sir Miguel, ang pakiusap lang po namin, wag po kayong manggulo. Okay? Gusto nyo, lumabas na lang po kayo at hanapin niyo ang Panginoon, seek ye the kingdom of God first. Okay? So, ang lahat ng lalabas sa dila ko ay mananatiling bulaan sa inyo, mananatiling hindi mo maiintindihan. Ngayon, ito na yung sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mong maunawaan ang kanyang salita, hanapin mo siya. Hanapin mo yung kaharian niya. Okay? Seek ye the kingdom of God first. Luke chapter 7. Ang kingdom ng Panginoon ay nasa iyo. Okay? So bago ka ma-born again o kung hindi mo nahanap ang salitan ang Panginoon, hindi ka ma-born again, hindi mo malalaman yung kingdom of God. So seek ye the kingdom of God first. Okay? So mahal mo ba po talaga ang Diyos? Kapatid, kung ang ginagawa ko pa rin sa Panginoon sa bawat araw ay nagbibigay pa rin sa'yo ng question, hindi na po sa akin yan. Nasa iyo na po yan. Okay? So magpatuloy tayo. Mga kapatid, tayo po ay, anong verse na tayo? Pasensya na po. Anong verse na tayo? Anong verse tayo, guys? Ano bang view nyo about saved by grace? Totoo po yun. Sa saved by, talaga namang grace yun, mga kapatid, ang Panginoon. Okay? Talaga pong grace yun. Pero yung grace ay kung babasahin nyo doon, ang sinabihan po doon ay mga taong tumanggi sa mundo. Okay? Wag po kayo magsimula agad sa Ephesians chapter 2, verse 8-9. Okay? Magsimula kayo sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 7. So, dun sa verse 1 to 7, bago kayo pumunta sa verse 2, 8, 9, di ba? 7, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, saka papatak doon yung by grace, you are saved. So, basahin mo muna yung taas. Kung ano yung sinabi sa taas. Kasi ang sinasabihan doon ay yung mga taong tumanggi sa mundo. Okay? Yung mga taong sumalungat sa lakad ng mundo. Okay? So, totally saved grace to, guys. Talagang grace to talaga ng Panginoon. Full grace to. Ako, itong ginagawa ko, dumilang po ito sa Panginoon. Okay? Dumilang to sa Diyos. Ito ay walang katuturan sa, alam mo yon, ito ay talagang ang Panginoon ang siyang makakapagligtas sa mga tao. Pananampalataya. Okay? Sir Emoji, ito na po yun. Nagpapakatotoo po kami sa aming sarili sa pagsasabi ng salita ng Panginoon. Verse 15, magsimula po tayo. But God, the one man can be compared to Christ, the one who was coming in the future. Ito na yan, dumating yung Panginoon, di ba? Verse 15, but God's free gift is not like Adam, sin. Di ba? Yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin ay hindi katulad ni Adan o ni Adam na kasalanan. Sila ay magkaiba ng binigay. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Jesucristo. So totoo to, guys, di ba? Alam naman natin na without Christ, there is no coming to Him
then to Father, diba? So, Christ first, kailangan ka dito munang malinis, kailangan mas ayos ka dito bago ka lumakyat sa Ama. So, dapat dito, kaugali ka, kaano ka ng Panginoon. Okay? So, dito, masasabi natin mga kapatid, yes, Jesus is the only way. So, verse 16, ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. So this is fully grace. Nasa sa tao po yan kung paano nila, how will accept the full grace of God. Diba? Ito na kasi yun eh. Tatanggap ka ng grace, no? Tatanggap ka ng grace. Nang sinabi ng Panginoon, sige, ikaw ay pinatatawad na ng Diyos. Tuwang-tuwa ka, pinatawad ka ng Panginoon. Eh sinabi ng Panginoon, humayo ka at wag nang magkasala. Na-offend ka. Yan ang laging sinasabi ni Jesus, di ba? Yan ang sinasabi lagi ng Panginoon. Your sin, my child, your sin is forgiven. Go on and sin no more. Nagulat ka, bakit may ganun na yung sin no more? Diba? Yan ang tao, tatanggap ng kabutihan, kukuha ng pabor, pero pag sinabi ng Diyos na tumanggi sa mundo, hinagpis na hinagpis ka. Naana mo, isa'y leon na ikay manlalapa. Amen? Tumanggap ka ng save by grace. Ngayon, sinabi ng Panginoon na talikudan mo ang mundo, mo ikay leon. Hindi, parang, diba? Ganito katigas ang tao. Kaya ang Panginoon ay galit. Romans chapter 1, sinabi ng Diyos, for the wrath of God is coming to the people who suppress the truth, but the truth in their ungodless and unrighteous way. Kita nyo? Pinalitan nila. Parating ang galit ng Diyos. Amen? Parating ang pagsusunog niya sa mundo. Para sa mga taong ipinagpalit ang katotohanan ng salita ng Diyos in their unrighteous way, in their ungodlessness. Kaya sinasabi sa kasulatan, verse 17, ano po ang sabi dito? Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan, pero dahil sa ginawa ng isang pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya sa kaloob ng Diyos ay itinuring na matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Ito yung ginagawa namin. Kaya walang tao ang kayang makapagpatibag sa amin sa bawat araw. And yung mga taong mapagpanggap, guys, wag niyong pansinin ang ibang tao. Sinabi na ng Panginoong Hesus yan in Galatians chapter 5. Do not focus, Galatians 6. Diba? Huwag kayong mag-focus sa buhay ng iba. Each of every person will carry of their burden. Huwag mong pakalma ng buhay ng iba. Kung yan ay malaswa, kung yan ay kung anong ginagawa, hayaan mo siya. Basta na-preach mo yung salita ng Diyos, mag-move on ka. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos, na mo ikay nagpupupatak ng kung ano-ano, manahimik ka. Itigil mo yung kainggitan mo dahil ang mga taong yan ay nagdanasa sa kanilang laman. Hayaan mo sila. Kasi buhay naman nilang magsasuffer balang araw. Na i-preach mo ang salita ng Diyos, deadma. Mag-focus sa kalooban ng Diyos. Each of every person should carry of their burden. Huwag ka mag-focus sa ibang buhay. Diba? Yung pag-focus mo na, bakit si ganito nagkakaong? Ikaw kumpara mo na naman, diba? Pupuna ka na naman ang mata ng iba na may puwing ka sa mata mo. Ang laki-laki ng troso ng mata mo, hindi mo makita. Sinabi ng Panginoong Hesus, bakit ka pupuna ng buhay ng iba? Ng mata ng iba? Na ang troso sa iyong mata, hindi mo nakikita? Diba? Ito ang tao, welcome to the world. The people of the world. Welcome.
Yan ang tao. Walang pananampalataya. Jesus said, Matthew 17, adulterous and wicked generation, faithless and wicked generation. There is no faith. Walang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Focus to yourself. Huwag kang mag-focus sa buhay ng iba. Hayaan mo sila. Kung sila'y mag-suffer, kanila yan. Basta sabi mo yung gusto ng kaloob ng Diyos, nasa sa kanila na kung paano nila tatanggapin. Verse 13. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Kay Adan, di ba? Dahil kay Adan. Okay? Dahil kay Adan, anong sabi doon? Ang isang tao na nagkasala, then the rest of the mankind, death, spiritual death to guys. Ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganon din naman dahil sa mga matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Amen. Diba? Dahil ngayon, sa kabutihan ng Panginoon ay pinakita sa kanyang salita na gusto nating na pinababatid sa atin ng kanyang espiritu. Diba? Ngayon, sinasabihan tayong matuwid na pamumuhay. Kung ang Panginoon, kaya nga siya ang way, sa mundong to, wala nang matuwid na namumuhay. Ngayon, tayong anak na tapat sa Panginoon na hindi nakikiayon sa sistema ng mundo, sa tradisyon ng mundo, ano ang kailangan nating gawin? 'Di ba? Ang matutuwid ay ginawa sa isang tao, mabibigyan ng bagong buhay. From Him, susunod ka kung paano namuhay ang Panginoong Hesus. Kaya siya ang way, pinakita at ipinabatid sa atin ng kanyang salita. Verse 19, mga kapatid, kung sa pagsuway sa isang tao, marami ang naging makasalanan, ganun din naman dahil sa pagsunod sa isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Eto na yan, marami po tayong lumalakad talaga dito ng maayos, mga kapatid. Kaya po, ang laging kontrol ay ang Diyos. Kaya huwag mong pakalma ng buhay ng iba. Kasi ang Panginoon ay gumagawa lagi ng paraan para ang mga anak. Kaya ang mga tao talaga ay masusutil talaga ang tao, guys. I mean, wala talaga akong masabi sa kasutilan ng mga tao. Talagang ang tao ay matigas sa Panginoon. Pero tayo ay nasa Panginoon dahil tayo ay nasa Panginoon. Tayo ay mamumuhay sa kung paano namuhay ang Panginoong Hesus sa mga masamang mundong to. Tayo magkakasala. Kasi makasalanan talaga tayo from the beginning. Pero pag tayo nagkasala at nadapa sa kasalanan, andyan ang Panginoong Hesus, the mediator, para tayo ay linisin bago ang paghahatol ng Panginoon, para hindi tayo mahatulan na guilty. No? So, laging magtiwala sa kaloob ng Diyos kapag ikaw ay namumuhay sa kaloob ng Panginoon. Pero kung wala ka sa kaloob ng Diyos, kapatid, masasabi ko lang, walang halong biro, walang halong walang halong sugar coating, you will burn. Okay? Kung hindi ka namumuhay sa kaloob na kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tumanggi sa kasamaan ng mundong ito. Verse 20 na po. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit sa nadadagdagan ang biyaya. So, ibig sabihin po, kita natin ang mga andaming tao na nasuway. Pero dahil andaming tao na nasuway, andyan ang biyaya. So, pag maraming tao ang nasuway, kita mo na ang biyaya ay nandyan, napipreach ang biyaya, may mga tao nasuway, napapakinggan ang biyaya. So, the more na napapakinggan ang biyaya, the more na may biyaya. So, kung marami ang nagsumuway, higit na nadadagdagan ang biyaya. Kaya nga, alam mo yun, yung trabaho na ginagawa Panginoon. Kung mapiplease pa natin ang Panginoon na marami waiting pa yung Panginoon sa paghahatol niya, gaya ng ginawa niya sa Sodom ng plinis ni Abraham, ang Panginoon. Panginoon, pag ba may 50 na righteous, hindi mo susunugin. Ganon din tayo. Panginoon, hanggat may nakikinig at gustong magbago, be patient. Diba? Ay pa sa pagwala na, tapos na. Na-fulfill na ang lahat ng propesya. Ito na yan. He is coming. Actually, parating na siya talaga kasi masama na ang mundo. Hindi na to tatagal. Okay? Hindi na po magiging maganda ang mundo kasi fallen world nga to. Okay? So, bakit po? Nag-log out. Hala, bakit? Ano yung ginawa mo, Jeff? Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganon din
Ano sabi? Ganon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid sa Diyos. Amen. Tayo po yung mga taong namumuhay ng matuwid, okay? Makasalanan tayo. Amen. Minsan nagkakasala tayo sa thoughts ng hindi natin alam, 'di ba? May minsan pumapasok diyan ng mga kung ano-anong kalaswaan, nagkakasala tayo sa motives, sa thoughts, 'di ba? Ganyan. Ngayon, alam nating nasa fallen world tayo, magkakasala talaga dito. Pero ang gusto ng Panginoon, ikaw ay magtiwala sa Kanya. Huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Okay? Huwag kang magtitiwala sa sarili mo, sa Kanyang kasulatan lang. Kasi ang Kanyang kasulatan ay pagmamahal. At ang Kanyang pagmamahal ay biyaya. At ang Kanyang biyaya ay panghabang buhay na, alam mo yon, na Kanyang tiniis. Okay? So dito mga kapatid ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ang mga taong nakareceive ng biyaya sa pananampalataya sa Kanyang salita ay itinuturing na matuwid. Ngayon, may hiling yung Diyos, di ba? Be patient and endure. He is coming. Ang biyaya niya ay ibinibigay niya talaga sa lahat. At ang gusto niya ay wala sanang mapahamak, pero talagang may mangyayaring ganon. Pero kailangan nating magtiwala. Okay? So pag magtitiwala, pag nadapa, okay, bangon. Bangon, balik sa dati. Then mag-focus sa Panginoon, wag sa buhay ng iba. Okay? Mag-focus sa Diyos, wag sa iba. Okay? Paano po ba dapat gawin pag nakakaisip ng ganun, Miss Tinay? Ma'am Margie, Ma'am Sir Margie, kaya po kayo nakakaisip niyan kasi nilalabanan nyo ngayon yung thoughts na, alam mo yun, umaalis ka kasi sa nature ng mundo, okay? Umaalis ka sa fallen nature ng mundo. Ngayon, pamula nung nagkameron ka ng fees, nagugulat ka kasi grabe yung peace na meron ka. Pag magdarasal ka ngayon, pag nagdasal ka sa Panginoon, papasok dyan yung mga malalaswa, yung mga pagmumura, di ba? Parang ganyan yung papasok sa inyong mga isipan. Ngayon, ang gagawin nyo, fasting. Okay? Kailangan ng tao ng fasting. Kasi, ang fasting ay pagdidinay sa pagkain ng laman. At ang pagkain ng spirito ang bubuhayin mo. So, the more na ikaw ay nagtatanggi ng pagkain masyado ng food, the more mong babasahin ang salita ng Diyos. Oo, Ma'am Sir Anon, yun na yun. So, anong kailangan? Pinakamagandang gawin? Fasting. Okay? Fasting po. So, after fasting, dyan mo maaano na parang, grabe pa yung peace. As in, pag naka-fasting, may peace na kayo, pero pag nakapag-fasting pa kayo, grabe yung peace. Then, pag grabe yung peace, pag magdarasal ka, walang kahit na anong malaswa ang napasok sa iyong isip. Okay? Yun ang gusto ng Diyos. Kapag lalapit ka sa kanyang presensya, kapag lalapit ka sa pagdarasal, wala dapat madumi na nasa isip mo. Okay? Kaya pag magdarasal ako, tapos may ganyan, ay ano yon, wait lang, sino yon? I revoke yun, napapaganon ako. I revoke you, in the name of the Lord, I revoke you. Napapaganon ako eh. Okay? So fasting guys, fasting. Kailangan yung mag-fasting ng pagkain. Social media, basta fasting, okay? So, mga kapatid, para po maaga tayo makatapos at makapagpahinga mga kapatid, dito po muli matatapos ang ating talakayan ngayong gabi. At kayo po ay, kung may magbasa na po. At kung kayo ay may gagawin pa, gawin niya po muna. Okay? Kumain na po. So, bukas, ganun pa rin po tayo. So, may live pa rin po tayo tomorrow. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, tomorrow po, ganun pa rin tayo mga kapatid. Okay? May devotion. Tapos, Ma'am Isabel, maraming salamat po. Pakabusog po kayo. Mamaya ako after ganito guys. So, laging magpasalamat sa Panginoon para hindi na rin kayo antukin at makatulog sa live. Okay? Mag-iingat po ang lahat at isang mapagpala bago tayo maghiwa-hilbalay. Let's start to pray. Baka po may bugs, Ma'am Kim, kasi nag-log out daw po yung kanilang messenger eh. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, dakilang Panginoon, aming Hari, aming tagapagligtas, maraming salamat po sa araw na ito. Kami nagpapasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat kami ay araw-araw nagagalak sa inyong pagmamahal. Kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami ay sobra-sobrang blessed, sobra-sobrang mong minahal, sobra-sobrang mong kinaawaan. Ang mga kapatid ay naghihintay, Panginoon. Ang mga kapatid ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan mo ang mundo, Panginoon, sapagkat ang dami po, Panginoon. Sobrang dami, Lord. Sobra, kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo ang mga taong nangangailangan ng awa mo, Panginoon. Kaawaan mo. Please, nagmamakaawa kami, Panginoon. Kaawaan mo ang mundo. Maraming salamat po sa bawat araw na siyang laging kayong nandyan, na laging gabay sa amin sa bawat araw. Sa isip, sa pagkain, sa lahat ng aming ginagawa, ginagabayan mo kami. Panatilihing malinis ang konsensya ng mga kapatid, Panginoon. Hinihiling ko na manatili sila sa mabubuti at maayos na pamamaraan na alam nila ang tama sa mali. Panatilihin niyo sila, Panginoon, sa ganong pamamaraan, sa maayos at okay na pamaraan, Panginoon. Hanggang sa kayo ay makabalik. Maraming salamat po. Ang mundong ito ay hindi na magtatagal, Panginoon. Kami ay handa nang makita kayo. Handa na kami, pero ang mundo ay hindi handa. Kaya hinihingi namin ang inyong awa, Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat ay sa inyo lamang. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Ako ay magtatrabaho sa inyo at itatama ang tamang pag-worship ng mga kapatid, Panginoon. Ako ay magtatrabaho sa inyo para itama na ang tunay na pagpapasalamat lamang ay sa inyo, Panginoon, at hindi sa tao. Nararapat lamang naming respeto ang mga taong nagtatrabaho sa Panginoon, ang mga taong naglilingkod sa inyo, kasi yun ang greatest commandment nyo. Dapat po naming mahalin ang aming kapwa. Nararapat na respetuhin namin ang bawat isa. Pero ang pagpuri, ang pagpapasalamat, ang kadakilaan ay sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng biyaya at pagpapala ay sa inyo lamang. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hanggang dito lang po muna ang aking pagdarasal, Panginoon. One truly living God. Amen. So maraming salamat po. So bukas tayo ay magkita-kita, mga kapatid. Ganun pa rin, okay? So devotion, then life. So hanggang sa makabalik yung Panginoon, nawa ay maging maayos ang bawat araw. Masakit ang nangyayari sa mundo. Pero ito na yun. Kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating mag-focus sa kalooban ng Diyos. Okay? So mag-iingat po ang mga kapatid at isang mapagpalang gabi. May the God of peace, the God of love, the God of mercy will always be with you all, mga kapatid ko. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi. Good night po!